Yo mga kamakina, what's up? This Makina Adventure again. Okay, meron tayo ditong ginagawa Toyota Innova na 1TR ang makina. So concern po ng customer natin dito is yung harap na aircon niya hindi lumalamig, pero yung likod lumalamig siya. Okay, so magpapalit tayo ng expansion valve. So paano ba natin malalaman kung expansion valve bang sira? So simple lang, kung lumalamig yung likod tapos yung harap hindi, so nagkocontrol naman sa pasok ng freon papunta ng operator ay yung expansion valve. Okay, so kung may problema ng operator, magkakaroon ng leak at mawala ng freon. So harap at likod walang lamig yun. So ito simpleng diagnose lang po ito para malaman ng expansion valve. Okay, hindi ko pa ituturo sa inyo yung paggamit ng gauge kasi para sa mga DIYer po natin, madali pa rin natin natutukoy kung expansion valve kasi. So ito po yung expansion valve, napagtan po natin. So nagbara na po dito yung langis, kaya makita nyo medyo malangis po siya. So yung nakapasok dito yung freon, kaya hindi po siya lumalamig sa harap. Okay, so kapagpapalitan ng bago. Okay, so ito po yung bago natin. So ito na po yung bago niyang expansion valve, no? Bumili tayo. So nagkakalaga po ito ng 1,200 pesos. Okay, so sa Toyota daw sabi na sa 1.8. So ginawa pa dito, dinukot nga pala hindi na tayo baba ng dashboard. So nandun na po kasi nakalagay yan. Yan, dinukot lang po natin. Madali naman siyang dukutin. So ikakapit lang po natin to, tapos magpapakyam tayo ng refrigerant, and then magkakalat tayo ng freon. Okay, mga ganun po. So yun guys, magbabacuum tayo ngayon. So yung blue sa low side, yung red sa high pressure side, no? So kailangan bukas parehas yung valve na yan. Bubuksan nyo to. Yan, bubuksan nyo parehas. Yan. Ayan. So pag naka-open yan, bubuksan nyo dito ngayon sa manifold gauge. Yan. Fully open po yan. Okay, tsaka natin i-on dito sa vacuum pump. So ayan, makita nyo po yung kanyang gauge, dapat nandito yan sa -1. Yan. So kapit natin yung ating vacuum pump, naka-off na po yan. Yan, dapat po nandiyan yung inyong mga gauge kasi negative. Yan. Dapat
bakit hindi po siya umangat. Kasi mas umangat pa yung sabihin meron pong leak system. So observe niyo po ng mga 5 to 15 minutes kung umangat po siya. Kasi pag umangat po talaga yan, meron yung leak. So pwede pa rin yung trabaho natin, baka yung mga rubber o-ring na-deform kaya kakaroon po ng leak. Magkakarga tayo ng Freon. Okay, dahil wala na siyang leak. Ayan, after 15 minutes ganyan pa rin siya. Hindi siya nagbago. Okay, so magkakarga tayo ngayon ng Freon. So mga kamakina, yan po, nagkakarga po tayo ng Freon. Ayan po yung kanyang pressure. Tingin ko itong sakyan niya may problema na to sa compressor, no? Kasi nag-isip na po ng 50 ng kanyang low side. So dapat nasa 40 to 45 lang po yan. Okay, so pero pag napapag-observe na po ngayon natin kung ito ba pala yung compressor. Okay, so ayan po, malamig na po itong kanyang tingnan nyo po yung ano, yung kanyang expansion ba yung nag-boost na po tubo. Ayan, sabihin, okay na yan, basta. Okay, so ganoon lang po, magpalit ng expansion board on, nakina-change board at this.